Yo, what's up? What's up guys? Nandito na naman tayo para sa isang Web3 content again. So ang pag-uusapan natin for today's video ay ang Dragonflight Web3. So bago natin umpisahan, huwag natin kalimutang mag-subscribe and mag-leave ng like button kung nagustuhan natin yung video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang Dragonflight Web3. Kung nakapaglaro ka ng mga classic arcade shooting games dati, kagaya ng mga nasa screen ngayon, medyo familiar na sa'yo yung style nito. Pero ngayon, may Web3 integration na siya. So pag-uusapan natin yung mga kailangan mong malaman para makapag-umpisa na. So to know more about the game and to access the game, punta ka lang ng browser mo, then type mo web3.dragonflight.io, then maa-access mo na yung lahat tungkol sa game. Pwede kang dumiretso ng game, click mo lang tong crossplay, then dadaling ka niya sa browser mo. Pero bago natin umpisahan yung laro, pag-usapan muna natin kung ano yung mga game guides, tokenomics, light paper, and roadmap niya. So let's talk about the game guide. So punta ka lang ng game guide, click mo lang siya, then basahin natin yung first one niya is at a glance. So ang genre ng game na to is arcade shooting na sinabi ko kanina. HTML5 web siya, ibig sabihin through browser is maa-access mo na yung game. Yung rewards niya is Web3 rewards. Then we go to getting started. Makikita natin dito kung paano umpisahan yung laro. Open the game, log in with Google or Apple. So ang ginamit ko is Google para mas madali. Then yung wallet na i-connect natin is yung extension ng Cross Wallet. Mag-download ka lang sa browser extension or App Store wallet. Then connect mo na. So let's talk about yung sa tokens naman nila or yung mga in-game currencies nila, kasi maraming nalilito dito, no? Isa rin ako. So pinag-aralan ko siya. DFT point. Ano ba yung DFT point? DFT point is core in-game points earned in the Point League ranking. So pag naglalaro ka, may mga rank games, pataasan kayo ng leaderboard or ng ranking, doon mo siya ma-earn. Kailangan mo umangat sa leaderboard para mas mataas yung points na makuha mo. Or ADP, add points, ito naman yung mga sa special mission, sa arena reward points. So DFC or DFC points, ito naman yung sa mga in-game points na exchangeable for GHubX. Yung GHubX is yung token nila. Ito yung external distributed token nila settled by point ratio after the season ends. So next one is gameplay and points. Hahapyawan na lang natin siya kasi madali lang naman siya or common na sa atin. Sa play loop, kailangan mo lang mag-umpisang maglaro, then mag-earn ka ng mga DFT and ADPs. Then how to earn points. Ito kung paano ka kikita or paano ka magkakaroon ng mga points. Through ad rewards, meron ding ADP na sinabi ko kanina, sa panonood ng mga ads mag-earn ka dyan. Then flight pass, ito yung mga binabayaran nating mga seasonal pass. So meron din siya dito, kailangan mo bumili ng flight pass na tinatawag dito. Earn points via the Point League when purchasing a season monthly pass. So sa mission, nagre-receive din tayo ng mga ADP pag nakakompleto tayo ng mga mission sa pagla-login, ganyan kunyari, sa certain scores and etc. So let's talk about the tokenomics or kung paano gumagana yung token flow niya. Unang-una, which is the most important, is mag-create ka ng account sa kanila, then i-connect mo yung cross wallet mo through cross extension. Then maglalaro ka na, magra-rank up ka, pwede kang manood ng ads, pwede kang bumili ng flight pass. Then mag-earn ka ng mga DF points, AD points, kung saan pwede mo siyang gamitin through sa kanilang store. Then wag nating kakalimutan yung 10% na withdrawal fee nila na tinatawag na ramp fees. So hinapyawan lang natin yung tokenomics nila, then punta tayo next sa light paper nila. So click mo lang yung light paper, dadaling ka na, then open ko na lang. Dito natin makikita yung mga kumpletong information about sa kanila. Lahat ng sinabi ko kanina, nakapaloob dito. Yung vision and mission ng game, then yung reward structure. Para masabi nating legit talaga yung game, kailangan natin makita yung light paper palagi. Kasi kasama natin yan sa your or do your own research. So napakahalaga niya, nandito rin yung mga disclaimers and security compliance ng laro. So the last one about this is yung roadmap, kung paano nila tatahakin yung 2026 and yung previous year na 2025. So currently in progress tayo from Q4 2025 na plan nila. Dito in progress yung core game development, which is nagawa naman nila, yung smart contract development. Then season 1 is currently right now, I believe, yung launch, then Point League and add point for the upcoming Q1 this year din. Ito yung ihahabol nila, yung multi-chain construction, then magkakaroon sila ng
PvP system. Magkakaroon ng player versus player na barilan. Then dito rin papasok yung referral system, which is palagi naman sa Web3, which is mahalaga para sa pagpapalawak ng community. Then lastly, let's try the game. Tatry natin to, hindi naman pwedeng hindi mawawala yung gameplay. Kasi dito mo malalaman kung trip mo yung laro or hindi. So let's log in using my Gmail. Papasok lang natin yung Gmail. Nasa browser lang tayo guys. Then let's wait for it to load up. So ayan yung starting up niya, yung loading page niya. Then we're currently in the game now. So let's start the game. Umpisahan na natin. Ito yung UI UX niya. So na-claim ko na yung mga dapat kong i-claim. Let's start the game. Let's say wala akong gagamitin. Then ito yung hatchlings. Ito yung mga katabi mo or kasama mo, kasangga mo sa pagbaril. Then formation order, ito yung mga character ko. Kung ano ba yung mga gusto kong gamitin, kung paano ko siya i-upgrade, kung alin yung i-upgrade ko. Let's start the game. So, pwede tayong bumili niyan. So, kada laro mo, nababawasan yung energy mo. Ito yung pinaka-gameplay niya. So, ang kailangan mo lang gamitin dito is yung mouse mo. So, currently right now, as you see, ginagamit ko lang is mouse ko. So, sana ma-polish pa nila yung larong to. Sana pwede na gamitin yung WASD or ASD or AD lang actually para mas madali. Kasi pag mouse is lumalagpas siya sa screen. So, ito yung pinaka-core gameplay niya. So, meron din siyang mga bosses dito na kailangan mong lagpasan. So, what I'm doing right now is only to. So, kailangan ko lang na matapos siya. Example natin yung ganyan. Then, after the game, yan yung mga makukuha mo. Orb results. Then, natalo agad tayo. First boss pa lang. Pero, usually, nalalagpasan ko naman siya. So, ito yung total score natin right now. 201. So, ayun guys, napaliwanag naman natin lahat tungkol about sa Dragonflight Web 3. At the end of the day, Dragonflight Web 3 is still about gameplay. Yung Web 3 integration, secondary layer lang siya. Kung gusto mo ng straightforward arcade shooter na may modern system sa likod, pwede mo siyang itry. Then ikaw na mismo mag-decide kung pasok siya sa style mo. Thank you so much for watching guys, and I'll see you again soon.